Ah, Pagka po kilala natin ang isang tao, especially kapag asawa mo, anak mo, magulang mo, kaibigan mo, hindi mo sila ikakahiya, di ba? Kasi nga, you have relationship with them. May relasyon ka sa kanila. You are proud in a sense na siya yung asawa mo, siya yung anak mo, o sila yung kaibigan mo. So nangangahulugan nito na ang isang tao na kilala niya, nagtitiwala siya sa taong karelasyon niya, either na asawa niya, anak niya, family niya, friends niya, meron siyang trust, meron siyang tiwala, at kailanman ay hindi niya ito ikakahiya. Tayo bilang mga mananampalataya na niligtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay dapat na maintindihan natin na hindi dapat natin ikahiya ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Hindi dapat natin ikahiya ang Panginoong Hesus o ang ating pagiging isang mananampalataya. Kabaliktaran nito sa takbo ng sanlibutan, sapagkat marami na pananaw na kung ano pa yung mga bagay na mali ay masigit na hindi ikinakahiya, di ba? Yung mga bagay na ginagawa nila na mas nagiging proud pa sila sa kanilang mga ginagawa sa takbo ng sanlibutan, hindi nila kinahihiya. Pero sa usapin ng pananiwala, pananampalataya kay Kristo, may mga mangilan-ngilan na mga mananampalataya na parang nahihiya sila. Nahihiya silang pumunta sa ganitong gawain, kapag bago-bago. Nahihiya sila na sabihin nila na born again ako, Kristiyano ako. Nahihiya sila na magdala ng Bible. Nahihiya sila na mag-share ng Word of God. Nahihiya sila na mag-pray publicly. Mga bagay na ito ay ninanais ng Panginoon na maiwasan sana natin. So ngayong umaga, ngayong hapon ay nais natin intindihin na ang isang Kristiyano ay lagi siyang naglalagay sa kanyang puso na hindi niya kailanman ikahihiya ang Ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Hindi niya ikahihiya ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relasyon sa Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 1, verse 16 hanggang verse 17. Open your Bible in Romans chapter 1. If you have a Bible, Romans chapter 1, verse 16 hanggang verse 17. Ang sabi po rito, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinakita kung paano itinuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang ating pag-aaral sa hapong ito, the power of the gospel, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Si Apostol Paul ang sumulat ng aklat o ng Book of Romans. Dito ngayon ay pinakikita niya na walang pwedeng maging solusyon sa kalagayan ng tao, maliban na ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ulitin ko, nakita niya na walang maaaring maging solusyon sa pinakamatinding problema ng tao, which is ang kanyang pagiging makasalanan. Na walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kung ang isang tao ay hindi mabibigyan ng solusyon sa kanyang dinadaanan na kalagayan bilang makasalanan, naghihintay sa kanya ang puot ng Diyos. Naghihintay sa kanya ang galit ng Panginoon kapag namatay siya papunta sa walang hanggang kapamakan sa apoy ng impyerno. Kaya sinasabi ngayon dito ng Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita
patungkol kay Kristo. Sa English, sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ. Now, ano na ibig sabihin ng salitang ikinahihiya? Well, ang salitang ikinahihiya ay tumutukoy ito sa isang tao na hindi niya kayang ipakita pampubliko yung mga bagay na katotohanan. Kaya ang nangyayari, kapag sinabing nahihiya, ang ibig sabihin po nun, wala siyang confidence, wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Kaya siya nahihiya. Lack of confidence sa kanyang sarili. So, pero sinasabi ni Paul ngayon dito, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Bakit hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita? Bakit si Pablo, sinasabi niya, ano man ang mangyari, kaya kong i-display, kaya kong ipakita, kaya kong maging visible, na ipahayag, ipakita sa kanila na ako ay isang mananampalataya, ipakita sa kanila na ako ay anak ni Kristo, kaya kong ibahagi sa kanila si Kristo. Because the gospel of Jesus Christ is the power of God. So sinabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita. Now, kapag sinabi natin mabuting balita o ebanghelyo ni Kristo, ang pinapatungkulan dito, this is the person of Jesus Christ. Ito ay sa pagiging persona ng ating Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, si Apostle Paul, kung ang solusyon lang sa tao para maligtas siya sa kanyang kasalanan, para maligtas siya sa naghihintay ng puot ng Diyos, ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Meron siyang dalawang katangian o nature na gustong ipakita dito sa kanyang tinuturo dito. Una sa lahat, kapag ang isang tao ay hindi nauunawaan ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, may naghihintay sa kanya na kapahamakan. Now, ang salitang iligtas ay nagsasabing ang isang tao ay nakaamba sa isang kapahamakan. Kapag sinabing iniligtas, tumutukoy ito sa isang tao na anytime ay pwede siyang mapahamak. Anytime na pwede siyang magkaroon ng kapahamakan. That's why ang salitang iligtas, o yung sinasabing save me, iligtas mo ako, yung tao na yon nasa isang kapahamakan. Nakuha niyo punto? Kaya sinasabing kailangan niyang maligtas. At alam niyo kung ano ang naghihintay sa isang tao na hindi maliligtas? Well, ang sinabi ay nasa verse 18. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. So ano ang naghihintay na kapahamakan sa isang tao na hindi maliligtas sa ebanghelyo ni Kristo? Well, ang sabi, yung puot ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng puot ng Diyos? Well, don't misunderstand me na ang Diyos ay Diyos lang ng kabuotan. Ang Diyos po natin ay Diyos na matuwid. Pag sinabi natin ang Diyos ay matuwid, He is a righteous God, He is a just God, ang sinasabi rito, ang Panginoon, meron siyang dalawang katangian. Nagagalit siya, mapagmahal siya. Nagagalit siya because of the oppression of truth. Yun yung sinasabi rito, nahayag sa langit ang puot ng Diyos. Para kanino? Sa lahat ng tao, yun ang sinasabi mo ng verse 18. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng tao. Sino yung tao na yun? Sabi gano'n, na laban sa lahat ng katotohanan. Yung katotohanan dito, wala pong iba ito kundi ang Diyos mismo. Because God is truth. Sabi ni Jesus Christ sa John 46, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ni Jesus sa John 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, He is the Word. And John 1:14, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Now listen, ang ibig sabihin dito, yung katotohanan na sinasabi dito ngayon ni Apostol Pablo, kapag ang isang tao ay kapag ang isang tao ay wala sa katotohanan, kapag ang isang tao ay wala kay Kristo, kapag ang isang tao ay hindi niya naiintindihan ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay, ang taong ito
ang puot ng Diyos ay nasa kanya. Nasa kanya ang galit ng Diyos. Hindi yung lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Yes, totoo na ang Diyos natin, lahat ng nilikha niya sa mundong ito, ay pinamamahalaan niya, nasusustain niya lahat ng pangangailangan nila, pero iba po ang spiritual na aspeto. Ang Diyos natin, sa kanyang kapangyarihan, ang believer man yan, natutugunan yung lahat ng pangangailangan because of God. But in the spiritual na aspeto ng buhay, we need to consider sa buhay natin na ang Diyos, may anak siya sa spiritual na aspeto, at ang Diyos, yung mga kinrate niyang tao, hindi yung nangangahulugang ito, na anak niya ito sa spiritual na aspeto. Ang pinag-uusapan ngayon natin dito, nagagalit ang Panginoong Diyos hanggat ang isang tao ay hindi ho nagiging anak ng Diyos. Now, in the language of Jesus Christ, in John chapter 8, verse 44, ang sabi niya sa mga Hudyo, "Diablo ang inyong ama." Kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matagpuan sa kanya ang katotohanan. And just imagine, itong John chapter 8, ang kausap ni Jesus Christ dito ay mga religious leaders. Mga Pariseyo, mga Saduseyo, silang lahat ay mga religious leaders, mga religious person. But at the end, ng ating Panginoon Jesucristo, sinabi niya, hindi porke may kautusan kayo, hindi porke may religion kayo, ay totoo kayong anak ng Diyos. Sa katunayan, directly sinabi ni Jesus Christ sa kanila, "Diablo ang inyong ama." Ano ibig sabihin dito? Hanggat ng isang tao ay hindi naliligtas, hanggat ng isang tao hindi nakakaranas ng kapanganakang spiritual, na si Jesus ay maging tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ang Biblia ay nagtuturo na ang taong ito ay hindi anak ng Diyos and they are subject, nasa ilalim sila ng galit at puot ng Diyos. Why? Dahil hindi sila nanampalataya at nagpapasakop sa katotohanan na ang katotohanan ito ay walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang salita. Yun yung gusto ipakita rito. Kaya sinasabi ngayon dito, yan yung naghihintay sa isang tao na hindi ho panaliligtas. Yung buot ng Diyos ang naghihintay sa kanya. And honestly speaking, yung buot ng Diyos, pinakita rito ni Paul, the wrath of God is revealed. Pinahayag na. Ano ang nangyari sa panahon ni Noah? Ano ang nangyari po sa panahon ni Noah? Ano yung unang ginawa ng Diyos sa panahon ni Noah? Any idea? Ginunaw niya, alin? Ang unang technique, so, pinabaha po, di po ba? Ngayon, bakit niya pinabaha? Well, the language of Genesis chapter 6, ang sabi ganon, dahil masama na ang tao at wala na itong inisip na mabuti. Bawat kasamaan na lamang ang laman ng kanyang isip at haka ng kanyang puso. Kaya ang sabi niya, ba't ba nilalang ko pa ang tao? Sa mga tao ngayon, si Noah lamang ang lumalakad sa kanyang katwiran. Ang sabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao bilang parusa sa kanila at ang iniligtas ko lang ay si Noah. So sa madaling salita, 8 lang ang naligtas sa baha. And the rest of the people was destroyed as God's judgment sa kanila. Nakita niyo? Si God, si Yahweh, in Old Testament, Diyos na matuwid. Niligtas niya ang pamilya ni Noah dahil may pananampalataya sila, lumalakad sila sa kalooban ng Diyos. Yung maraming tao sa panahon ni Noah, just imagine, 100 plus years bago niya ito pinabaha, at ano ang nangyari? Ang nangyari po, lahat ng tao sa panahon iyon ay nilipol ng Panginoong Diyos bilang resulta ng paghatol niya sa tao. Ang Diyos pa natin ay Diyos na matuwid. Pero sasabihin natin, bakit kaya pinatay ng Diyos yung lahat ng tao sa panahon ni Noah? Bakit 8 lang? Just imagine, I give, halimbawa, the figure of number. Diba? Sabihin natin, merong 1,000 sa panahon ni Noah. 8 lang niligtas. Yung 992, lahat na yun destroyed because of God's judgment. Naalala nyo yung Sodom at Gomorrah? Ano yung ginawa ng Panginoong Diyos sa panahon ni Abraham, yung pamangkin niya si Lot? Because of immorality, because of sin. Ang ginawa ng Panginoong Diyos, inalis niya si Lot, na pamangkin ni Abraham, doon sa Sodom at Gomorrah, at nung umalis sila, pinaulan na niya ng apoy na asupre,
ang siyudad ng Sodom at Gomorrah dahil parusa sa kanilang pagiging makasalanan. And lastly, kanino ipinakita na ang Diyos ay galit sa kasalanan? Sa ginawa ni Kristo sa krus. Paano nangyari yun? Na si Kristo ay pinarusahan ng Ama samantalang siya Diyos na nagkatawang tao. Dahil inako ni Jesus. Ang kaparusahan na dapat ay sa iyo. Nung nandun siya sa krus, yung para sa iyo na mararanasan mong kaparusahan sa apoy ng impyerno, yung galit na mararanasan mo sana sa apoy ng impyerno, ang ginawa ni Jesus Christ, inako niya yon. Kaya nung nandun siya sa cross, ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Why? Dahil ang buot ng Diyos ibubuhos sa Kanya upang ikaw na sumampalataya ngayon kay Kristo ay hindi na makaranas ng buot ng Diyos papunta sa apoy ng impyerno. So sabi ni Paul, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo sapagkat ito ang kaligtasan. Yung kaligtasan, ang ibig sabihin, mangangailangan ka lang ng kaligtasan kung alam mo na ikaw ay nasa kapahamakan. Tama po ba? Nangangailangan ka lang ng tulong kapag alam mo na ikaw ay nasa isang kapahamakan. Di ba? Wala, nag-iisa ka sa bahay nyo, biglang tumaas yung blood pressure mo. Ala kang pang-BP, ano sabihin mo? Tumawag ka ng mga taong mayroon ganire, o kaya naman nasa isang kalagayan ka na hindi tama, ano yung ginagawa mo? Tumatawag ka ng tao to help you. Kaya ang salitang kaligtasan ay tumutukoy na kailangan ng tao. Kapag hindi siya natulungan, kapag hindi siya na-save, may kapahamakan na nangyayari sa kanila. Ito ang ginawa ni Jesus Christ sa atin. Kaya sabi ni Paul, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Ano ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 4, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kautusan, siya'y binibig at muling nabuhay ayon sa kautusan. Ang ebanghelyo ni Kristo ay nakatuon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. He was died, He was buried, He was resurrected because of you, because of me. Kaya yung kamatayan ni Kristo, nagpapakita yun when Jesus Christ hung at the cross of Calvary, kaya siya nandun hindi para sa kanya, kundi nandun siya kasi yung kasalanan mo, inako niya sa cross. Nung namatay siya sa cross, binayaran niya ang kasalanan mo. Nakuha yung punto? Kaya yung kamatayan ni Kristo sa cross, hindi sa kanya yun. Ikaw yun. Dinala niya, binayaran niya, inako niya ang iyong kasalanan sa cross ng Kalbaryo upang ikaw na sumampalataya at binigyan ng kaligtasan, anong oras ka makuhanin ng Panginoong Diyos dito sa lupa, ay hindi mo na mararanasan ang walang hanggang puot ng Diyos na kaparusahan sa apoy ng impyerno. Yun yung gusto ipakita rito. Kaya ang ebanghelyo ng Panginoong Diyos ay walang iba, kundi si Jesus ay namatay sa cross. Ba't siya namatay sa cross? Inako ng Diyos yung kasalanan ni Laika. Inako ng Diyos yung kasalanan ni Jason. Inako ng Diyos ang kasalanan ni Jeric. Inako ang kasalanan ni ninyong mga narito. Inako niya ang ating kasalanan sa cross. Na sana ikaw ang magsasuffer sa impyerno, pero on behalf of us, inako niya yon kung bakit siya namatay sa cross. Yun yung gusto ipakita rito. Kaya yan ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. At bakit? Because we are in danger. Nasa isang matinding kapahamakan tayo. Alam niyo po ba, once na ang isang tao ay namatay, wala na second chance. Kapag namatay ang isang tao, wala na hong chance na makaalis siya doon sa kanyang pupuntahan. I tell you the truth, as the pastor, gusto ko sabihin sa inyo, hindi po totoo ang purgatorio. Kung totoo man to sa ibang relihiyon, sa Biblia, sa pag-aaral ko, hindi ho totoo ang purgatorio, sapagkat ang purgatorio ay kinuhang aral ng Roman Catholic sa tinatawag na apocryphal book na hindi po consider na salita ng Diyos. Yung book nila kinuha to. Ano nangyayari ngayon? Nangyayari ngayon ang isang tao
Hindi siya nagkakaroon ng awareness na magseryoso sa kanyang buhay spiritual dito sa lupa. Kasi lalo na kung mayaman ka, pag namatay naman ako, sa sobrang yaman namin, pagdadasal lang naman ako, pangimisahan lang naman ako, bibili lang naman ng indulgence certificate para maligtas ako. This is a blasphemy against the truth of God's Word. Kaya malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan, as long as nabubuhay ka dito sa lupa, meron ka pang chance na maligtas. Pero kung namamatay ka na, wala nang second chance. Luke chapter 16, nakita natin ang matandang mayaman, nilibing. Ano sabi niya? Naghihirap ako sa apoy na ito. Kanina, pinag-aralan natin yun, di ba? Sa Sunday school, kasama sa Sunday preaching. Namatay ang mayaman, inilibing. Pero, ang sabi niya, maaari bang utusan mo si Lazaro na isawsaw ang dulo ng daliri sa tubig upang palamigin ang aking dila sapagkat ako ay naghihirap sa apoy na ito. Nung namatay yung matandang mayaman, saan napunta yung kanyang kaluluwa? Sa apoy. Pero ang sabi niya, Amang Abraham, pwede po ba pauwiin niyo si Lazaro? Kasi meron pa akong mga kapatid na lalaki. Sabi niya gano'n, para hindi nila maranasan yung nararanasan kong hirap dito sa lupa at mabalaan sila. Pero ang sabi ng Amang Abraham, hindi pwede. Nasa kanila ang mga sulat ni Moises, ang kautusan na dapat nilang paniwalaan. There is no second chance. Kaya nga ako tinuturo ng Biblia, as long as we live now, sa mundong ito, meron po tayong pag-asa na tingnan natin ngayon yung sarili natin na mayroong mangyayari sa buhay natin after nating mamatay dito sa lupa. Hebrew 9:27, minsan lamang mamatay ang tao, ang pagkatapos ay paghuhukom. God will judge us, at kapag hindi nakita si Kristo sa atin, ano yung mangyayari sa atin? Yung kaluluwa mo, magsasuffer sa impyerno. Katulad ng matandang mayaman. If Christ is found in you, sa pamamagitan, pag namatay ka, nakita yung gospel ni Kristo, si Kristo lang ang inasahan mo, alam mo na namatay si Kristo para sa kaligtasan mo, inako niya yung kasalanan mo sa cross, sa kanya mo lang inasa ang iyong kaligtasan. Alam mo na ang banal na Espiritu ay nasa iyo at namumuhay ka sa kalooban at salita ng ating Panginoong Diyos. Pag namatay ka, ang kaluluwa mo, umarap sa Panginoong Diyos, ang katawan mo, inilibing. Pagharap mo sa Panginoong Diyos, ikaw ay papapasukin ng Diyos. Saan? Sa buhay na walang hanggan, sa kalangitan. And you will in the paradise, katulad na sinabi niya na nasa gawing kanan, nung nandun siya sa cross, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka. Ngayon din, isasama kita sa aming paraiso. In the same way of the life of Lazaro in Lucas chapter 16, namatay siya. Pero saan siya napunta? Dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Inaaliw siya rito. Nagtiis siya ng maraming hirap sa lupa, pero ngayon inaaliw siya rito. Mga kapatid, this is the power of the gospel. Walang pwedeng magligtas sa atin dito sa lupa. Hindi ang tao, hindi ang reliyon, hindi ang sinuman, kundi ang ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Kapag naligtas tayo, ano ang posible na mawala sa atin? Now, think about this. In Romans chapter 1, binigay dito ngayon ang mga pananalita. Sabi ng sumunod na mga talata, nagagalit ang Diyos sa lahat ng tao laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Tama po ba? Tingin nyo, natutuwa ba ang Diyos sa kasalanan? Galit ang Diyos sa kasalanan because God is holy. That's why He hate and He anger sa lahat ng kasalanan. Galit siya. Ngayon, ano yung mangyayari sa atin kapag tayo ay naligtas? Ang sabi rito ay ito. Yung binabanggit ngayon, dito na karakter, sa verse 28. Pakinggan nyo ha. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklang-suklang. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis.
Sila'y naging mahilig sa chismis, mapangirang puri, nasusuklom sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, mapagkathan ng kasamaan at suwain sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksin, mga walang puso. Kapag ang isang tao ay naligtas, lahat ng ito kayang tanggalin ni Kristo. Sabi ganon, hindi ko ginaya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Sabi, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. This is the power of God. Ano ba yung salitang power? Kapangyarihan. Yung meron nga lang kilikili power, andito yung halimbawa, lahat tayo. Di ba, maaamoy natin agad yun, di ba? Parang medyo naantok na kasi kayo eh. Yung power dito galing ang salitang dinamita. Kasi yung salitang power po, bigyan ko lang kayo ng idea. Ang salitang power sa Grego, dunamis. Ang salitang dunamis, dito galing ang salitang dynamites. Dinamita. Kapag ang dinamita, eto wala, dito tayo. Naglagay na isang dinamita rito. Ano kayo mangyayari dito pag sinindihan? Sabog. May power ba? May power. So yung gospel ni Kristo, may power. Ano yung power? To destroy. Ano yung dinidestroy niya? Ano yung tinatanggal niya? Ano yung winawasak niya? Kasalanan. Amen? Kasalanan sa puso natin. Kasalanan sa buhay natin. Alam niyo yung pagiging chismosa, ano lang mo yan? Bunga lang yan ng kasalanan. Yung pagiging chismosa. And antinin ko kasi yun eh. Hindi naman po ako nag-invento. Ang sabi rito, ay ito. Pakinggan nyo ha. Ang sabi rito, sila'y naging mahilig sa chismis. Yung pagiging chismosa, bunga lang ho ng kasalanan yun. Yung pagkaingit, bunga lang ng kasalanan yun. Yung kabuktutan, bunga ng kasalanan. Yung kasamaan, bunga ng kasalanan. Yung paninirang puri, pagtatalo, pandaraya, masamang hangarin, mapanirang puri, lahat na ito ay bunga ng kasalanan. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng bune, alam niyo bune? Makati ba yun? Makati, di ba? Hanggat hindi mo natatanggal yung pinagmumulan ng bune, Makati, di ba? Kahit lagyan mo, puro butik ka rin eh. Buni nga eh. Ang gagawin mo, lagyan mo nga nito ng ointment. At pag hindi mo napatay yung pinagmumulan nito, lalabas at lalabas lang din po yung kate. Tama? Kamot ka ng kamot. Ano? Kamot ka ng kamot. Tama, kamot ka ng kamot. Di ba? Kasi nga, hindi nawawala yung ugat ng pinagmumulan ng kate. Tama po ba? Ang isang puno, para mapatay mo, ano yung dapat mong gawin? Putulin. Kung ang tinatanggal mo ng isa nga, kaya mo bang papatayin yun? Hindi. In the same way, ang power ng gospel ni Kristo ay kaya niyang i-destroy ang kasalanan sa ating mga puso. Tama? Pagpaguhin niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naglalagay ng isang bagong puso sa atin upang sumampalataya tayo kay Kristo, talikuran ang ating kasalanan, magsisi at maging Panginoon at tagapagligtas si Jesus sa buhay natin. Kaya wala nang ibang power upang masave tayo. Wala pong ibang gumawa para masave tayo, kundi si Jesus. Nasabi ko kanina, pasimula mo, mahalaga na maintindihan natin yung person ni Jesus Christ. Ang person ni Jesus Christ, meron siyang dalawang nature. He is a God and He is a man. Kung ang sasabihin mo lang, si Jesus, tagapagligtas ko na tao, pero hindi siya Diyos, this is not according to the teaching of the Word of God. You have no salvation. Bakit po? Because Jesus is God. Jesus is man. Di ba? Kaya nga sabi ng Matthew chapter 1, verse 21, nung ipapanganak si Jesus Christ ni Mary, walang nangyari na katulad ng ginagawa ng mag-asawa para magkaroon ng baby. Yung X at saka yung XY magsasama. Yung similya na babae, similya na lalaki, magninit. Ano mangyayari? Pag nagsama, magiging zygote, di ba? Tapos hanggang maging fetus, hanggang maging tao. Magsasama sila. Si Jesus hindi ganyan nangyari. Pinaglihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, wala akong nangyaring kay Maria at kay Jose. Wala akong nangyari. Di ba? Alam nangyari. Pero natagpuan ni Jose na nagdadalang tao si Maria.
ay gusto niyang hiwalayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, Anghel Gabriel, pumunta ka kay Jose. Kaya habang nag-iisa si Jose at iniisip niyang hiwalayan si Maria, ang sabi ngayon na Anghel Gabriel, Jose, anak ni David, huwag mo tuluyang hiwalayan si Maria sapagkat naglilihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang naglagay sa kanya ron. Ibig sabihin, wala siyang naman ng kasalanan. Ang papangalanan mo siyang Jesus, na ang ibig sabihin, siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. In man, as a son of man, ang salitang Jesus, preparing ito sa kanyang pagkakatawang tao at pagiging man para mamatay sa cross upang ako'y ang ating kasalanan. Pero dito natapos yun. In verse 23, ng Matthew 1, sabi ni Anghel Gabriel, papangalanan mo din siya Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So, sino yung Emmanuel? Yung Jesus. Kaya si Jesus, God siya and man siya. Kaya nga, in the language of Paul, in Philippians chapter 2, verse 6 hanggang verse 11, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagko sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos na buhay ng isang alipin, oo hanggang kamatayan sa cross. Nagkatawang tao siya because Jesus needed to die at the cross of Calvary because of your sin. Amen po ba? So yun yung gusto ipakita sa ating pag-aaral ngayon. So maliwanag, mga kapatid, na pinapakita sa atin na ang isang totoong Kristiyano ay nauunawaan niya yung gospel. Nauunawaan niya kung sino si Jesus sa iyong buhay. At kapag naunawaan mo kung sino si Jesus sa iyong buhay, you are spiritually na hindi mo ikahihiya si Kristo. Amen? Hindi mo siya ikahihiya. Kundi, sasabihin mo sa iyong sarili, by the grace of God, I am what I am. I am who I am. Sino ako sa harapan ng Diyos because of His grace? Mamumuhay ka ngayon nang nakaangkala sa Panginoong Jesucristo. That's why, lagi sinasabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, tuon mo ang iyong mga mata kay Jesus na siyang pinagmumula ng iyong pananampalataya at nagpapasakdal nito. He is the author and finisher of our faith. So mga kapatid, hindi dapat tayong mahiya. Kung ang ibang tao hindi nahihiya sa mga bagay na bisyo na ginagawa nila, bakit kailangan nating mahiya? Di ba? Ako, kahit kailan, hindi ko, mula na naging Kristiyano ako, hindi ko ikinahiya ang Panginoon. Noong una nga, bago-bago akong Kristiyano, naranasan ko din, for the first time, nahiya ako magdala ng Bible. Kasi maglalaan sa Arlada, dala mo yung Bible, way back 1992, medyo nahihiya pa ako ng konti. Pero later on, in-overcome ng Lord sa akin yun. Hanggang lagi na akong nasanay na magdala ng Bible. And I was invited, yung ibang mga friends ko, sa mga gawain na ganito. Why? Dahil alam ko, as a Christian, lagi ko sasabihin sa sarili ko na hindi ko dapat ikahiya si Kristo sa buhay ko. Hindi ko dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Hindi ko dapat ikahiya na sabihin Kristiyano ako. Hindi ko dapat ikahiya na uma-attend ako sa mga gawain katulad ng ganito. On the other hand, ang gusto ipakita rito, kung meron man sasabi, I am proud to be. Yeah? Tayo, we are proud with humility sa spiritual na aspeto because we are children of Jesus Christ. Amen? Hindi tayo dapat mahiya. Kaya, ang gusto ipakita ngayon sa atin dito, kapag anak ka ng Panginoong Diyos, hindi mo dapat ikinahiya ang pananampalataya mo kay Kristo. Sino rito ang ikinahiya ang kanyang magulang? Ala, di ba? Sino rito ang kinahiya ang kanyang anak? Wala, di ba? Why? Because you have a relationship with them. Ganon din po tayo. Hindi ho natin dapat ikahiya ang mabuting balita. Ang katunayan, lalo natin itong binamahal. Ang Ebanghelyo ni Kristo, lalo natin itong pinapakita sa buhay natin at ibinabahagi pa natin ito sa mga tao upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, gusto ng Panginoong Diyos sa maliit na gawain ito, maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ni Kristo. At kung paano tayo mamumuhay na may pagtatagumpay dahil po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap sa hapong ito. Ang dalangin ko po ang mga katuruan
na narinig at natanggap nila buhat sa inyong banal na kasulatan ay pinaliwanag ng inyong tagapagturo, ay lalong ipapaunawa ng inyong banal na Espiritu, na kung saan ay nais ninyo na ito ay maitanim sa aming puso at maitanim sa aming isipan at maiukit sa aming mga puso. Magbunga po nawa ito ng mas higit pa na malalim na pananampalataya namin sa inyo at mamuhay kami sa Ebanghelyo ni Kristo. Mahalin si Jesus, ipahayag sa buhay namin si Jesus, at magtagumpay nawa ang bawat isa sa anumang kasalanan at kahinaan na maaaring natitira pa sa kanilang buhay. Nawa tulungan niyo po na lalo kaming magsikhay o lalo kaming magkaroon ng katsiyagaan at pagsusumikap bilang bunga ng kaligtasan na nilalagay ng banal na Espiritu, ang bunga ng mabubuting gawa sa aming mga buhay. At dalangin ko na sa pamamagitan ng mga salita niyo pong ito ay masigit na natuto pa kami sa lahat ng aming mga narinig. Panginoon, sino man ngayon ang nag-i-struggle sa kasalanan, patuloy niyong pagtagumpayin at tulungan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus ng kanyang salita at banal na Espiritu. Sino man ang may pagsubok at problemang dinadaanan, Panginoon, pinagtagumpayin niyo na po ang bawat isa dahil si Jesus ay patuloy na nagtatagumpay sa buhay ng bawat isa. Kung naibigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa amin, higit na kaya niyang ibigay ang anupamang kailangan namin sa aming mga buhay. Nawa sumagana sa kalagitnaan ng inyong mga tinawag na narito ngayon, ang lalo pang kauhawan sa mga salita nyo. At yung commitment o pagtatalaga nila ng buhay kay Kristo ay magbunga din ng pagtatalaga nila sa ganitong gawain ng inyong maliit na ministeryong ito sa lugar at dakong ito. Wala po kaming nais ibang itaas at luwalhatiin at hilingan ng lahat ng mga prayers na ito, kundi kayo lamang, Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palapakan po natin, Panginoon.